Kailan mo ba masasabing tunay mong minamahal ang isang tao? Kapag ba nagawa mo siyang ipaglaban sa iba, lalo na kung hinuhusgahan ang hindi katanggap-tanggap niyang kahapon? Dear Mama Mia, binabati ko po kayong lahat ng mga tagapakinig natin ng isang mapagpalang araw. Isa po ako sa libo-libo ninyong loyal supporters. At sa totoo lang, ay matagal ko na ring balak na magpadala ng aking kwento sa inyo. Pero palagi po akong pinangungunahan ng pangamba na baka may makakilala po sa akin na kamag-anak o di kaya'y kakilala. Kaya naman po ay request ko sana na itago ninyo ang aking tunay na pangalan. Gayon din ang mga pangalan ng mga tauhan dito sa aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angel, 25 years old at nakatira sa Pasay City. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid at maaga pa lang ay dumidiskarte na ako para makatulong sa aking mga magulang. Dahil may kahirapan po talaga ang buhay namin, Mama Mia. Ang tatay ko ay isang jeepney driver, samantalang ang nanay ko naman ay namamasukan bilang isang janitress sa isang kumpanya. Pangarap talaga ng mga magulang ko na makapagtapos kaming lahat at gumanda ang buhay namin. At sa kabutihang palad naman ay wala naman pong mga naging pasaway sa aking mga kapatid. At wala pong naging repeater o may bagsak sa amin. Hindi man kami katalinuhan pero nairaraos pa rin namin ang aming pag-aaral dahil na rin sa sipag at tiyaga. Yun lang talaga, Mama Mia. Habang lumalaki kami ay lalo pong lumalaki ang mga gastos ng mga magulang namin, lalong-lalo na sa pag-aaral namin. At nung tumungtong na nga ako ng college, Mama Mia, at ang mga kapatid ko naman ay tumungtong na rin ng high school, ay halos hindi na po makayanan ng aming mga magulang ang mga gastusin. At sa kasamaang palad ay tinamaan din ang baga ng tatay namin. Mga ilang taon na rin ang nakakaraan. At naging mahina rin ang kanyang resistensya dahil sa araw-araw niyang pamamasada at paglanghap ng usok, alikabok at polusyon sa kalsada. At kahit po gusto ko na nga siyang tumigil sa kanyang pamamasada nung mga panahon na yun, ang sabi niya hanggat kaya pa daw niya at hanggat hindi pa niya kami nakikitang maayos na ang mga buhay, ay hinding-hindi raw siya mapapagod sa kakatrabaho. Mama Mia, sa araw-araw na dumadaan noon ay lalong lumalala ang ubo ng tatay ko. Araw-araw ko pong naririnig na pinagsasabihan siya ng nanay. Lagi siyang kinukumbinsi nito na magpahinga muna o di kaya naman ay magpa-check up na sa doktor at wag na munang mamasada. Pero ang tatay ko ay matigas ang ulo. Ang sabi niya, kaya raw niya ang kanyang sakit. Konting ubulaw lang daw yun at wala lang naman daw. Hindi raw niya pwedeng hindi ipasada ang jeepney dahil kapag nagkataon ay wala kaming babaunin na magkakapatid. Wala rin kaming pambili ng projects. Baka raw matigil kami sa pag-aaral kung tumigil din daw siya ng pamamasada. Pero kinumbinsi ko na rin ang tatay ko, Mama Mia. Ang sabi ko ay baka ma-ospital siya ulit. Ilang buwan pa lang kasi ang nakakaraan nung ma-ospital ang tatay dahil nahihirapan siyang huminga. Kaya naman, Mama Mia, natatakot talaga ako kapag kakaiba na ang ubo niya. Pero lagi niyang sinasabi na wala lang ito. Mama Mia, nararamdaman pa namin na parang pinipigilan ni tatay na maubo siya nang sa ganun ay wag na namin siyang kulitin. Kaya naman, ang sabi ng nanay ko ay baka pwedeng half day lang siya kung mamasada. Pero sabi ni tatay, sayang daw ang araw. Kalahating araw din daw ang mawawala.
Doon ay biglang naging emosyonal na ang nanay ko. Okay lang daw na mawalan kami ng half day na araw o half day na pamamasada kesa naman si tatay ang tuluyang mawala sa amin. Mama Mia, sinang-ayunan ko na rin ang sinabi ng nanay ko. Pero ang sabi ni tatay ay hindi raw pwedeng magpahinga. Dahil matatapos na ang klase, Mama Mia, ay mag-e-enrollment na ulit. 1 buwan lang ang pagitan. Kaya kahit 1 araw daw ay malaking kawalan daw yun sa amin. Sinabi ko naman kay tatay na wag na siyang mag-alala sa gastusin namin sa school. Ang sabi ko ay may trabaho naman ako. Mama Mia, nagpa-part-time kasi ako sa isang coffee shop. Pero ang sabi ni tatay ay malapit na raw mag-end of contract ako. Tsaka ang sabi niya sayang daw kung titigil ako sa pag-aaral na 2 taon na lang ay gagraduate na ako. Ang gusto nga raw niya ay tigilan ko na muna ang pag-working student nang sa ganon ay hindi ito maging sagabal sa pag-aaral ko. Mama Mia, ako naman ang nagmatigas. Sabi ko ay kaya ko namang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kumpara naman kay tatay, di hamak na mas malakas ang katawan ko at ang resistensya ko. At di hamak na mas bagaan din ang trabaho ko kumpara sa kanya na exposed sa iba't ibang klaseng polusyon. Mama Mia, ang sabi ni tatay ay ayaw lang daw niya na madelay ako sa pag-graduate. Kaya naman pinangako ko sa kanya na makakagraduate ako on time. Na makakakuha ako agad ng regular at maayos na trabaho pagkatapos kong graduate. Nang sa ganon ay hindi na sila masyadong mahirapan pa ni nanay. Nang sa ganon ay makabawas ako sa mga stress na iniisip nila. Kaya naman Mama Mia, pinagtulungan talaga namin ni nanay si tatay nung araw na yon. Na wag nang abusuhin ang katawan niya kung gusto niya pang makitang makagraduate kaming lahat na magkakapatid. Ang sabi naman ni tatay ay OA lang kaming 2 ni nanay. Kilala niya raw ang katawan niya at alam niyang simpleng ubo lang yun. Pero ewan ko ba Mama Mia, na-trauma na talaga ako nung na-ospital ang tatay ko. Mama Mia, ang sabi ni nanay, kung kailangan daw na ikadena niya si tatay para makapagpahinga, ay gagawin niya raw. Hindi raw maintindihan ni nanay kung bakit gano'n na lang kasipag at katyaga magtrabaho ang tatay ko. Mama Mia, hindi rin talaga nagpapigil si tatay. Tumuloy pa rin siya sa kanyang pagbiyahe sa kabila ng masama niyang pakiramdam. At pag uwi niya ng gabing yun ay talaga namang grumabi na ang ubo at lagnat niya. Kinabukasan ay isinugod na nga namin siya sa ospital kahit pa nanlalaban siya dahil ayaw niyang gumastos. At doon na nga po namin nalaman Mama Mia na nagkaroon na pala ng tubig ang baga niya. Dahil sa nangyari ay napagastos kami ng husto sa pagpapa-ospital kay tatay. Sa awa ng Diyos ay na-discharge naman po siya matapos ng ilang araw at ang sabi ng doktor ay pwede na raw na sa bahay na siya magpagaling. Pero bago po namin siya nailabas ay kinailangan naming mangutang sa aming mga kamag-anak at kaibigan dahil hindi pumayag ang ospital na mailabas siya hanggat hindi namin nababayaran ang lahat ng aming bills sa kanila. Ang buong sweldo ko po sa pinagtatrabahuan ko ay napunta lang sa pagbabayad sa utang. At bukod pa riyan ay tuloy-tuloy pa rin po ang gamutan ni tatay. Kaya't naging tuloy-tuloy din po ang malakihan naming gastos. Kaya naman Mama Mia, naging desperado na talaga ako nung mga panahon na yon. Gusto kong makakuha kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay wala po talaga akong mahanap. Papalapit na ang enrollment nung mga panahon na yon. At walang-wala talaga kami. Kaya naman inasa ko na lang talaga sa Panginoon ang kahihinatnan naming pamilya, lalong-lalo na ang pag-aaral naming magkakapatid. Isang araw Mama Mia, habang nagsasubmit ako ng application sa isang cafe,
ay nakita ko ang dati kong kaskwela na si Mary. Nakita kong ang ganda-ganda na niya. Nagkumustahan kaming dalawa. Sinabi ko na napaka-blooming na niya. Ang sabi niya ay nagkapera lang daw siya ng konti, kaya naman nag-improve din ang kanyang itsura. Sabi ko ay mukhang big time na siya ngayon at tinanong ko siya kung saan siya nagtatrabaho. Ang sabi niya Mama Mia ay nahirapan daw talaga siyang maghanap ng trabaho. Pero di naglaon ay sinuwerte naman daw siya na nakahanap ng mas maganda-gandang kita. Kaya naman tinanong ko siya kung saan siya nagtatrabaho Mama Mia. Ang sabi niya sa call center daw. Tinanong ko pa siya kung may opening ba sila na pang part-time dahil gusto ko sanang mag-apply. Ang sabi niya ay wala daw. Pang full-time daw lahat ang nasa opisina nila. Pero sabi niya sa akin ay wag daw akong mag-alala dahil kapag may nabalitaan siyang nag-hiring ng part-time ay sasabihan niya ako agad. Mama Mia, hindi ko naman napigilan ang sarili kong maghinga ng hinanakit at sama ng loob kay Mary. Sabi ko napakahirap talagang makahanap ng part-time na trabaho. Karamihan kasi ang hinahanap ay full-time. Ang totoo, Mama Mia, ay gusto ko nang patusin yung iba pero night shift naman. Paano pa ako makakatulog kung may pasok pa ako sa eskwela tuwing umaga? Mama Mia, nagsuggest pa si Mary sa akin na paano kaya kung tumigil na lang muna ako sa pag-aaral tapos magtrabaho ako ng 1 buong taon. At kapag nakaipon na ako ay tsaka ako bumalik sa pag-aaral ko. Pero alam ko namang hindi ko pwedeng gawin yon dahil nangako ako sa nanay at tatay ko na gagraduate ako on time. Pangako ko rin yon sa sarili ko Mama Mia. Alam ko kasi na pangit din tignan sa resume kung lalampas ako ng 4 na taon sa kolehiyo. Baka ang isipin agad ng tumitingin sa resume ko ay bumagsak ako. Naiiyak na nga ako Mama Mia. Sobrang lapit na noon ng enrollment at kulang na kulang pa ang pang-enroll ko. Nag-offer naman sa akin si Mary na kung gusto ko raw ba na pahiramin niya ako ng pera. Nahiya naman ako Mama Mia. Kaya hindi ko tinanggap ang inaalok niya. Alam ko kasi Mama Mia na kailangan din niya ng pera. At kailangan ko ring humanap ng ipambabayad doon. Alam ko na hindi ko kayang bayaran ang ipapautang niya kung sakali. Magiging dagdag problema ko pa yon. Ang gusto ko sana ay yung siguradong trabaho. Yung hindi matatapos kada ilang buwan. Yung walang end of contract. Tapos hindi ko alam Mama Mia kung saan talaga ako kukuha ng ganong klaseng trabaho. Sinabi ko kay Mary ang totoong lagay ng pamilya namin. Ikwinento ko sa kanya ang paghina ng baga ng tatay ko. Ikwinento ko sa kanya na marami na kaming utang kaya kung papautangin pa niya ako ay malulubog na talaga ako sa utang nun. Mama Mia, tinanong ko pa kay Mary kung magkano ba ang kinikita ng isang call center agent. Doon ay hindi siya kaagad nakasagot. Hanggang sa ilang sandali pa ay hinila niya ako sa pinakasulok na bahagi ng cafe na yon. Umorder muna siya ng maiinom at inorderan niya ako. Ang sabi niya ay may ikukwento raw siya sa akin. Kaya naman hindi na ako nagmadaling umalis noon at tumambay pa ako ng konti sa may cafe. Mama Mia, nung nakarating na ang orders namin ay doon na siya nagsimulang magkwento. Ang sabi niya Mama Mia ay hindi naman daw talaga siya sa call center nagtatrabaho. Nakakunot lang ang mga noo ko noon dahil hindi ko alam kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Kaya naman tinanong ko siya kung illegal ba ang pinasukan niyang trabaho at bakit pa kami lumipad sa pinakasulok na bahagi ng cafe na yon. Ang sabi niya Mama Mia ay hindi naman masyadong illegal ang trabahong pinasukan niya. Waitress daw siya sa isang KTV.
Lalo akong nagtaka, Mama Mia. Ano bang masama sa pagiging waitress? Bakit kailangan pa naming magtago sa lugar kung saan ay walang masyadong nakakarinig sa aming pinag-uusapan? Tinanong ko siya kung bakit ikinakahiya niyang maging waitress. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi basta-bastang waitress ang trabaho niya. Ibinulong niya sa akin ang kaniyang trabaho. Mama Mia, nagulat pa ako sa sinabi niya. Mary, nagko-call girl ka? Pabulong kong tanong. Ang sabi niya ay hindi. Hindi raw siya nag-GRO. Mama Mia, may mga kliyente daw talaga sila sa KTV na naghahanap lang ng mga ka-table. Yung usap-usap lang daw ganon. Tapos oras-oras daw ang bayad sa kanila kaya malaki ang kitaan. Malalaki pa raw kadalasan ang binibigay na tip ng kanilang mga parokyano. Tinanong ko siya kung totoo bang usap-usap lang. Kung wala ba talagang anuhan. Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala. Pero depende rin daw yun kung papayag ka sa inaalok ng kliyente mo. Pero ang sabi niya, karamihan daw sa kanila ay pumapayag naman na may mangyayari sa kanila at sa kanilang kliyente. Tapos kapag bastos daw ang kliyente, ay may mga bouncer naman daw sila. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw bang itry ang trabahong yon. Sabi ko ay hindi ko pa kaya. Kaya naman, Mama Mia, ang sabi niya ay naiintindihan niya raw ako. Binigay niya sa akin ang cellphone number niya at kinuha niya rin ang cellphone number ko. Nang sa ganon ay kokontakin niya ako o kokontakin ko siya kung sakali mang handa na ako. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay nagpaalam na ako kay Mary. Nagulat ako sa confession sa akin na yon ni Mary, Mama Mia. Naging kaklase ko kasi noon si Mary, Mama Mia. At naging magkatrabaho pa kami sa isang maliit na groceryhan. Kapareho ko siyang working student. Masiyahin at palaban sa buhay si Mary. Tulad ko ay working student din siya at ang nakababata niyang kapatid ay isang special child. Iniwan din sila ng kaniyang ama nung mga bata pa lamang sila. Kaya ang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid ay ang nanay niya. Kaya kung tutuusin, Mama Mia, ay mas malaki nga rin talaga ang gastos ni Mary sa pang-araw-araw niya dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Kaya nga rin po ako nagulat nang sumunod na magkita kami ay talaga namang mukhang yumaman siya. Pumuti ng husto ang kaniyang balat at kuminis ang kaniyang mukha. Doon po ako napaisip kung magkano talaga ang kinikita niya bilang isang KTV waitress. Ganun ba talaga kalaki ang kikitaan doon? Para ganun umasenso ng kabilis ang kaniyang buhay? Samantalang ako, Mama Mia, ay patuloy pa rin sa paghahanap ng trabaho. Ni hindi ko naisip na magkaka-interes ako sa ganung klasing trabaho ni Mary. Kahit na kasi sinabi sa akin ni Mary na inosente lang naman ang mga ginagawa nila sa mga kliyente niya at pinapaniwalaan ko naman siya batay sa pagkakakilala ko sa kanya, ay hindi po pa rin maaalis sa isip ko ang masamang tingin ng lipunan sa mga babaeng nagtatrabaho sa KTV. Pero nang papalapit na po ang enrollment naming magkakapatid at nagagalit na rin ang mga pinagkakautangan namin dahil may mga sarili din silang pagkakagastusan sa perang ibinayad namin sa ospital, ay unti-unti na rin po akong natitempt na pumasok na rin sa KTV. At hindi nagtagal ay pumayag na rin ako, Mama Mia. Tinawagan ko ang contact number na ibinigay sa akin ni Mary at sinabi ko sa kanya na interesado akong subukan ang ginagawa niyang trabaho. Mama Mia, medyo may pagka-high class po ang KTV na pinagtatrabahuan ng kaibigan ko.
Ang suot pa nila ay formal. Mga nakagown na ang akala mo ay a-attend ng parting pangmayaman. Karamihan ng mga kliyente nila ay foreigners. At nang nag-obserba ko isang gabi ay nakita kong kwentuhan nga lang naman talagang nangyayari sa mga kliyente at sa ibang mga KTV girls. Kung meron mang kakaibang nangyayari, mga simpleng landian lang po. Doon ko rin nalaman kay Mary na yung iba sa kanila ay na-in love na nga rin sa kanilang mga kliyente at naging boyfriend o asawa na. At isa na nga ang kaibigan ko doon, Mama Mia, na nagkaroon ng boyfriend na gwapo at batang Koreano. Nang makita ko ang klase ng trabaho na ginagawa nila doon, ay nakumbinsi ko na rin ang sarili ko na sumabak sa pagki-KTV girl. Naisip ko na sakto lang din naman po ang pasok ko doon dahil hanggang 3:00 lang ng madaling araw bukas ang KTV. At pwede pa akong makatulog ng ilang oras bago naman ang klase ko. Huling 2 taon ko na rin po sa college noon, kaya hindi na kasing bigat ng dati kong load ang kailangan kong pasukan. Kaya 2 araw bago magsimula ang unang araw ng klase namin ay nagsimula na rin akong magtrabaho sa KTV na yon, Mama Mia. Inilihim ko pa ng matindi ang bagay na yon sa pamilya ko. Ang sinabi ko sa kanila ay waitress lamang ako sa isang sosyal na restaurant. At dahil malayo din po ang KTV sa bahay namin at sa eskwelahang pinapasukan ko, ay naging komportable din ako na wala akong makakasalamuha na nakakakilala sa akin. Ang sabi ko sa sarili ko ay 1 taon lang ako dito. At pagtungtong ko ng huling taon sa kolehiyo at may sapat na pera na akong naipon, ay magpo-focus na ako sa aking pag-aaral. Mama Mia, hindi ko alam kung mapagbiro ba talaga ang tadhana. Isang araw ay naiwan ko ang cellphone ko sa may cashier ng kantin ng aming eskwelahan. Hinabol ako ng isang lalaki. Binigay niya sa akin ang cellphone ko at nagpasalamat ako sa kanya. Sabi niya, buti na lang daw at siya ang kasunod ko sa pila. Dahil doon, Mama Mia, ay nakiupo na rin siya sa mesang pinagkakainan ko. Mukha naman siyang mabait kaya pumayag akong makatabi siya ng upuan. Sabi ko ay pasensya na siya dahil masyado lang akong napagod at napuyat, kaya naman hindi ko na alam kung saan ko pinaglalalagay ang mga gamit ko. Ang sabi niya, okay lang daw dahil lahat naman tayo ay dumaan sa stage na nagiging lutang tayo. Nagpakilala siya sa akin bilang Jerry. Hindi ko naman ipinagkait sa kanya ang pangalan ko, Mama Mia. Sabi pa niya ay magka-course daw kaming 2 dahil nakikita niya raw ako dati sa mga organization. Pero ang sabi niya ngayon daw ay mukhang hindi na ako nag-a-active. Ang sabi ko naman ay hindi na ako nag-a-active simula nung mag-second year college ako dahil naging working student na ako. Kaya naman hindi na kaya ng katawan ko kung magdadagdag pa ako ng extracurricular activities. Mama Mia, namangha pa siya sa sinabi ko. Ang galing ko raw dahil nababalansi ko ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Sabi ko naman mahirap pero kinakaya para sa ekonomiya. Tumawa siya, Mama Mia. Ang sabi niya, dapat daw ay magtatrabaho din siya ng part-time. Pero dahil may scholarship siya, dahil sa varsity player siya ng aming school, kaya naman hindi na niya nagawa pang mag-part-time kasi may grades daw siyang mini-maintain. Doon ko nalaman, Mama Mia, na kaya pala pamilyar ang mukha niya dahil kasali pala siya sa basketball team ng aming eskwelahan. Ang sabi niya ay hindi naman daw siya ganun kagaling dahil palagi lang naman siyang bangko. Mama Mia, doon ay mas lalo kaming nagkausap at nagkakilala ni Jerry. Tinanong niya kung ano ang trabaho ko at ang sabi ko ay nagwi-waitress ako pagkatapos ng klase.
Tinanong pa niya kung saang restaurant daw ako pumapasok para makakain daw siya doon. Medyo hindi ako naging komportable noon, Mama Mia. At hindi ko sinabi ang eksaktong pinagtatrabahuan ko. Ang sabi ko ay strikto ang management namin. Baka mapalayas pa ako kapag kumain siya doon at nakikipagtsikahan sa akin. Tumawa naman siya, Mama Mia. Pilit kong iniiba ang topic namin nung araw na yon dahil lagi siyang bumabalik sa tanong kung saan raw ba ako nagtatrabaho. Mama Mia, nagtagumpay naman ako na maiba ang topic namin at mapunta yon sa basketball nila. At dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon na yon, ay naging magkaibigan kaming dalawa ni Jerry. Magka-batch kami, Mama Mia, pero sa ibang section siya. Naging instant din po ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Mabait siya, masiyahin, masipag. Hindi man siya ganun kagwapo pero may dating naman siya, lalo pa't miyembro siya ng basketball team. Kaya hindi na po nagtagal, Mama Mia, naramdaman ko na parang nagkaka-crush na ako sa kanya. At ramdam ko rin na ganun din siya sa akin. Hindi nagtagal ay parang naging mag-MU na kaming dalawa. Lalo pa't pareho naman kaming single nung mga panahon na yun. Palagi kaming magka-text at malimit ay magkasabay na rin kaming nagla-lunch. Wala rin po kasi akong halos barkada sa school dahil nga po eskwelahan, trabaho at bahay lang ako, lalo na noong first year pa lang kung kailan ang mga estudyante ay nagbubuo ng kani-kanilang mga grupo. Si Jerry naman, Mama Mia, ay halos ang mga barkada niya ay nasa varsity din. Kaya naman minsan ay nahihila na rin ako sa mga lakad nila. Gayunpaman, may isa pa rin pong humaharang sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan naming dalawa ni Jerry. At ito na nga, Mama Mia, ay ang aking pagpapakatotoo at ang lihim kong trabaho sa KTV. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka magbago ang tingin sa akin ni Jerry, lalo pat masama talaga ang tingin ng lipunan sa mga kagaya namin. At para hindi na po manganak ang kasinungalingan ko sa aking totoong trabaho sa gabi, ay sa tuwing na pag-uusapan namin yun ni Jerry, ay agad ko pong tinatapos o nililihis ang usapan. Pero hindi nagtagal, Mama Mia, ay mas naging mahirap sa akin ang magtago nito. Lalo na nung formal nang manligaw sa akin si Jerry. At ako naman ay hindi na napigilan ang sarili kong tuluyan ng ma-fall sa kanya. Mama Mia, isang araw ay nagdi-date kami sa isang restaurant. Sabi ko sa kanya ay dalawa kaming magbabayad ng bill namin doon. Hindi na ako papayag na ilibre pa niya ako dahil ang mahal-mahal ng restaurant na yon. Pero hindi naman siya pumayag sa suggestion ko. Ang sabi niya, siya daw ang nagyaya kaya siya dapat ang taya. Mama Mia, ang dami ko pa namang in-order nung mga panahon na yon. Dahil ang akala ko this time ay papayag na siya na makihati ako sa bayarin. Mama Mia, bago pa matapos ang pagkain namin noon, ay may inabot siyang gift bag sa akin. Tinanong ko siya kung bakit may paregalo siya wala namang okasyon. Sabi niya ay nakita niya raw yun tapos naalala niya ako. Kaya naman tiningnan ko ang loob ng gift bag na yon. At bracelet yon, Mama Mia. Sabi niya nakita raw niya yon sa isang mall tapos naalala niya ako. Alam raw niya na matutuwa ako dito dahil mahilig ako sa mga stars. Mama Mia, alam kong mamahalin ang bracelet na yon dahil gold yon. Sabi niya, walang mahal-mahal para sa taong mahal niya. Sabi ko ay hindi ko matatanggap ang regalo niyang yun. Mama Mia, pinilit niya sa akin yon dahil alam niya raw na may gusto din ako sa kanya. Kaya bakit pa ako hindi pumapayag na maging kaming dalawa?
Sabi ko ay ayoko munang maraming iniisip sa mga panahong yon dahil marami pa akong responsibilidad. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral at sa pagtatrabaho ko dahil may mga magulang din akong tinutulungan. Sabi niya, Mama Mia, ay pwede naman na 2 raw kaming magsikap. Sabi niya ay tutulungan niya ako. Sabi niya hindi siya magiging pabigat sa akin. Hindi siya magiging problema dahil sasabayan niya akong mag-aral. Hindi raw namin kakailanganin ng maraming quality time dahil nagkikita naman kami sa school. At sabi niya, Mama Mia, ay tanggap naman raw niya na may trabaho ako. Hindi ko alam kung papaano ko pa siya sasabihan na hindi talaga pwede. Tinanong niya ako kung mahal ko ba siya. Sumagot naman ako ng oo. Sabi niya ay pwede naman naming gawing legal ang relasyon naming dalawa. Wala namang magiging malaking pagbabago sa samahan namin. Ang gusto niya lang ay matawag niya akong official niyang girlfriend. Doon ko sinabi sa kanya, Mama Mia, na hindi pa niya ako lubusang nakikilala. Ayokong masaktan siya kapag nagkataon. Kaya naman tinanong niya ako kung ano raw ba talagang pagkatao ko. Anong klaseng tao ba raw ako? May kaso raw ba akong tinatakbuhan? Nakulong na raw ba ako? Nagnakaw raw ba ako? O nanlamang ba ako ng kapwa ko? Kaya naman, Mama Mia, doon ay inamin ko na kay Jerry ang totoo kong trabaho. Inamin ko sa kanya na hindi totoo na sa isang restaurant ako nagwi-waitress. Sinabi ko ang totoo, Mama Mia, na nagtitable ako sa mga parokyano namin sa KTV. Nung una ay naging in denial pa siya. Sabi pa niya kung waitress lang ba talaga ang trabaho ko. Sabi ko ay hindi. Isa akong KTV girl. Mama Mia, in-explain ko na sa kanya ang lahat. Sinabi ko na ang mga kliyenteng pumapasok sa KTV namin na mga gustong mag-good time ng ilang oras at naghahanap ng mga makakausap ay pumipili sa amin na mga KTV girls. Tapos kung sino ang magustuhan ay siya ang titable. Tama na, sabi ni Jerry. Pero hindi ako tumigil, Mama Mia. In-explain ko pa sa kanya kung ano ang susunod na mangyayari. Sabi ko, yan ang rason kung bakit hindi pwedeng maging kaming dalawa. Dahil alam ko na ganyan ang magiging reaksyon niya. Sabi ko, bakit ganon katindi ang kanyang reaksyon? Na wala naman akong nilalamang ang ibang tao. Sabi niya, Mama Mia, ay ang sarili ko ang nilalamangan ko dahil sa pagbibenta ko ng aking katawan. Doon ako nagalit, Mama Mia. Sinigawan ko siya at sinabi kong hindi ako nagbibenta ng katawan. Aliw, oo, pero katawan hindi. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko naman siya pinipilit na maniwala sa akin. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko na gano'n ang magiging reaksyon niya. Dahil lahat naman ng tao ay gano'n ang reaksyon kapag nalaman nila kung saan ako nagtatrabaho. Kaya naman ibinalik ko sa kanya ang binigay niyang bracelet. Tapos ay nagbigay ako ng pambayad sa restaurant na yun. Tsaka nag-walk out na ako. Aaminin ko, Mama Mia, kahit na may pag-aalinlangan ako na magtapat kay Jerry tungkol sa aking totoong trabaho sa gabi, ay may bahagi rin sa puso ko na umaasang dahil mahal niya ako ay maiintindihan niya ako. Nakakaiba siya sa lahat ng mga taong nakilala ko. Natatanggapin niya ako nang wala mang anong paghuhusga. Pero hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi siya naging interesadong marinig kung ano pa man ang paliwanag ko. Ang kinapitan niya lang talaga ay yung sinabi kong isa akong KTV girl. At ang mga dati niya pang maling akala tungkol sa ganong trabaho.
At sigurado ako Mama Mia na matapos kong sabihin yon kay Jerry na isa akong KTV girl, ang tingin niya sa akin ay napakarumi ko ng babae. Matapos ng insidenteng yon ay umiwas na ako kay Jerry. Pero matapos ang isang linggo ay sumubok ulit si Jerry na kumontak sa akin at mag-sorry. Pero ako na ang umiwas. At nung minsang nagkausap kami ng matino, ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako at tanggap niya kung ano man ang trabaho ko. Pero hindi ko na po siya binigyan pa ng pagkakataon. Ang sabi ko sa kanya ay, ang isang normal na katulad niya at ang isang katulad ko ay malabong magkaroon ng isang maayos at tahimik na relasyon. Pero nagpatuloy pa rin sa pagsuyo sa akin si Jerry ng ilang linggo matapos ang insidenteng yon. At kahit na maraming beses ko na pong pinanlalaban ang sarili ko na sagutin siya at makipagrelasyon sa kanya, naisip kong ang nangyari sa amin ay patikim na ng mga possible naming pagdadaanan in the future. Sigurado ako na dahil sa trabaho ko ay isang malaking kakailanganing panlabanan ni Jerry ang selos at paranoia na magiging loyal ako sa kanya kahit na kung sino-sino pang lalaki ang nakaka-table ko gabi-gabi. At bukod pa riyan, magiging bahagi na ng pagkatao ko ang trabaho kong yun sa KTV. At alam kong balang araw ay lalabas din ang bagay na yon sa ibang tao, tulad na lang sa mga magulang niya. At kapag dumating na ang araw na yon ay hindi ako sigurado Mama Mia kung kakayanin ba ni Jerry na ipaglaban ako. Nang tumagal ay nagsawa na rin si Jerry sa kakahabol sa akin. At ilang linggo matapos yun ay napansin ko na palagi po siyang may kasakasamang ibang babae. Kaklase niya ang babaeng yon, maganda at pasyonista. At doon ko nga nalaman Mama Mia na mahal ko si Jerry dahil sobrang sakit para sa akin na makita siyang may kasamang iba. Isang araw Mama Mia, habang naglalakad ako sa daan ay may biglang tumawag sa pangalan ko. Nasurpresa pa ako nung si Jerry yon. Kinulit niya ako na mag-usap raw kaming dalawa. Ang sabi ko ay may trabaho ako. Mama Mia, kinulit niya ako ng kinulit at pumasok at sumakay pa talaga siya sa bus na sinasakyan ko. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit ba gusto niya akong makausap. Ang sabi niya ay mahal pa rin daw niya ako. May girlfriend ka na, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Sabi niya ay nakipaghiwalay na raw siya kagabi. Hindi niya raw kayang lokohin ang sarili niya dahil alam raw niya na ako ang mahal niya. Mama Mia, nakiusap ako kay Jerry na wag nang pahirapan ang mga sarili namin. Sabi niya tanggap na raw niya ako. Tanggap niya ako kahit ano pa man ang trabaho ko. Pero sinabi ko sa kanya Mama Mia na alam kong sa likod ng isip niya ay marumi ang iniisip niya sa trabaho ko. Sabi niya Mama Mia, wala daw siyang pakialam kung ano pa ang trabaho ko. Kaya naman sinumbatan ko siya. Kung talagang wala siyang pakialam, bakit hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko noon? Bakit nagalit siya kaagad? Bakit hinusgahan niya ako kaagad? Ang sabi niya ay nabigla lang naman daw siya dahil inilihim ko naman talagang totoo kong trabaho sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit raw ako nagsinungaling. Doon ko na-realize Mama Mia na may mali din ako sa naging pag-uusap namin doon. Nag-sorry ako sa kanya at nag-explain ako na natakot lang din talaga ako na baka hindi niya matanggap ang trabaho ko. In-explain ko sa kanya na hindi ko naman talaga ipinagsisigawan sa ibang trabaho ko dahil hindi naman ako proud dito. Na hindi ko kailanman akalain na magkakagusto pala kami sa isa't isa. Sabi ko ay hindi ko pa siya pinagkakatiwalaan nung una kaming magkakilala. Kaya naman hindi ko sinabi kaagad kung ano talaga ang tunay kong trabaho. Ang sabi ko Mama Mia ay sinabi ko sa kanya ang totoo dahil ayokong mag-expect siya at ayokong malaman niya sa ibang tao ang tunay kong trabaho. Mama Mia,
Sinabi ko rin sa kanya na tigilan na niya ako at mabuhay na lang siya ng matiwasay. At huwag na niyang guluhin ang buhay ko. Sabi niya, Mama Mia, ay susubukan niya pa rin akong ligawan. At kahit ano pa man daw ang maging desisyon ko ay igagalang niya. Ang gusto niya lang daw ay isang chance para maging bahagi siya ng buhay ko. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon ako na isama siya sa trabaho ko nung gabing yon. Ang sabi ko ay magmasid lang siya. At pagkatapos ng gabing yon, tsaka siya magdesisyon kung kaya pa ba niya akong mahalin. At tsaka siya magdesisyon kung kaya ba niya akong ipaglaban sa ibang tao kung sakali mang malaman ng iba ang tunay kong trabaho. Sabi ko pagkatapos ng gabing yon ay igagalang ko kung ano man ang magiging desisyon niya. Akala ko nga ay tatanggi sa akin si Jerry, pero sumama siya sa akin nung gabing yon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay gusto ko rin naman po talaga siyang sumama sa akin para makita niya mismo ang klase ng trabaho na ginagawa ko at para mapayapa siya na hindi yung tulad ng inaakala niya at ng ibang tao kapag naririnig na ang trabaho ng isang babae ay isang KTV girl. Nang gabing yon ay naging medyo distracted ako sa trabaho ko. Alam ko kasi na nanonood si Jerry sa bawat galaw ko, Mama Mia. Maya't maya ay sinusubukan ko siyang sulyapan para makita kung ano ang reaksyon niya. May mga pagkakataon din kasi na ang kliyente kong hapon nung gabing yon ay inaakbayan ako at hinihimas sa braso. Pero nahirapan akong makita ang reaksyon ni Jerry dahil masyadong madilim ang lugar na yon. Pero matapos po ang ilang oras ay napansin ko na umalis na rin siya. At doon na talaga ako nalungkot at halos maiyak. Pinigilan ko lang talaga ang sarili ko, Mama Mia, dahil nagtatrabaho pa ako. Mama Mia, hindi ko mapigilan talagang malungkot. Alam kong hindi kaya ni Jerry na makita ang trabaho ko, Mama Mia, na nakikipagkwentuhan at inaakbayan ako ng iba't ibang lalaki. Pagkatapos ng trabaho ko ay lumabas na ako sa KTV para umuwi. Mama Mia, nadatnan ko doon na nasa labas pala si Jerry at hinihintay ako. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako, Mama Mia. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak at ang sabi ko ay tears of joy yon. Dahil ang akala ko ay umalis na siya at tuluyan na akong kinalimutan. Kaya naman, Mama Mia, inalo niya ako sa aking pag-iyak. Sinabi niya ay naghintay na lang daw siya sa labas para hindi ako madistract sa trabaho. Inaya pa niya akong mag-coffee sa isang bukas na coffee shop. Pagdating namin doon, nung maka-order na kami ay tinanong ko siya kung kumusta, kung kaya ba niya. Sabi niya ay hindi niya kaya. Sabi ko ay naiintindihan ko. Pero ang sabi niya ay hindi pa rin nagbago ang nararamdaman niya sa akin. Mahal raw niya ako, Mama Mia. At nakita niya raw na malayo nga ang inaakala niya sa totoo kong trabaho. Nakita niya talaga na kwentuhan lang daw at pag-iinuman ang habol ng mga customers namin doon. Sabi niya ay ganun din naman daw talaga sa Japan. May nakita daw siya na isang palabas, Mama Mia, na ang mga babaeng KTV o nagbibigay aliw ay hindi naman umaabot sa kama. Yakap-yakap lang. Tapos hawak-hawak. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na may mga kliyente din naman kami na nag-aalok ng ganon. Pero nasa amin na yun kung kami ay papayag ba o hindi. Sabi ko, may mga kasamahan talaga ako na pumapayag na magpapagalaw alang-alang sa pera. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung may nanligaw na raw ba sa mga kliyente ko sa akin. Sabi ko, may iba,
na nagpapalipad hangin pero walang sumiseryoso. Pero sinabi ko naman na may mga kasamahan ako sa trabaho na nakaalis na doon dahil inasawa na ng mga foreigner na naging kliyente nila. Sabi ni Jerry, Mama Mia, ay mahal niya raw ako. Mas matimbang raw ang pagmamahal niya sa akin. Sabi niya kung bibigyan ko raw siya ng pagkakataon, ay ibibigay niya raw ang lahat ng tiwala niya sa akin. Kaya naman nung gabing yun, Mama Mia, ay nakipagrelasyon na nga ako kay Jerry. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang aming samahan. Sa katunayan nga ay hinahatid at sinusundo pa ako ni Jerry sa trabaho ko. Natatakot daw kasi siya na mapano ako lalo pat madaling araw na akong umuuwi at may kalayuan ang bahay ko sa KTV na pinagtatrabahuan ko. Natatakot din daw siya, Mama Mia, na baka may magkagusto sa aking kliyente at maging stalker ko. Bagay na nangyari na nga rin po sa akin eventually nang may isang hapon na nagkagusto sa akin. Isang gabi ay inabangan po ako ng customer kong yon hanggang sa matapos ang aking trabaho. At sa labas ay doon ako pinilit na makipag-date sa kanya. At kung wala nga po si Jerry, ay baka kung napano na ako nung gabing yon. Sa eskwelahan naman, Mama Mia, ay malaking tulong din sa akin si Jerry. Dahil magka-batch kami ay sabay po kaming nagre-review para kapag may exam. Kapag may mga namimiss naman akong notes dahil kung minsan ay inaantok pa ako sa klase dahil na rin sa puyat sa trabaho ko, ay pinapahiram niya ako ng mga notes. At sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay naitawid naman po namin ang first sem namin sa college dahil na rin sa aming pagtutulungan. At sa puntong yun ay wala na talaga akong mahihiling pa sa Diyos. Nakakuha ako ng isang loyal at understanding na boyfriend. Nakakaipon din ako ng malaki dahil sa trabaho ko. At dahil doon ay gumaan-gaan na rin ang buhay namin ng pamilya ko. Gayon pa man, Mama Mia, ay nanatili pa rin pong lihim sa aking pamilya ang aking tunay na trabaho. Hindi ko pa rin po makayanan na umamin sa kanila dahil sa takot ko na mamasamain at dadamdamin nila yon ng husto. Lalo na ang tatay ko na sa puntong yon ay labis na rin ang self-pity dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa kanyang sakit. Kaya nagpasya ako na ilihim ang aking totoong trabaho sa kanila at dalhin na lang ang bahaging yon ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. Kahit pa sinasabihan ako ni Jerry na baka mas makakabuti kung maipagtapat ko na sa pamilya ko ang tunay kong trabaho kesa naman daw sa iba pa nila malaman. Kaya naman, Mama Mia, nagpasya na rin ako na hindi ko na nga paaabuti ng 1 taon ang pagtatrabaho ko sa KTV. Meron akong sinet na target na ipon at kapag naabot ko na yun ay agad na rin akong magre-resign. Alam ko kasi na habang nagtatagal ako sa KTV at habang may nakakasalamuha ako sa lugar na yon, ay mas lumalaki ang tsansa na marami pang makakaalam ng aking tunay na trabaho. At nang malapit na nga pong maabot ko ang target na ipon ko, ay doon naman po nagbiro ang pagkakataon. Akala ko'y napakaswerte ko ng nilalang, pero sa isang iglap, Mama Mia, ay para ba akong dinagukan ng langit at lupa. Dahil isang gabi, may isa akong hindi inaakalang makakadaupang palad sa KTV na yon. Walang iba, Mama Mia, kundi ang isang ka-teammate ni Jerry sa basketball na itago na lang natin sa pangalang Makoy. Mama Mia, palabas na sana ako ng dressing room noon nung mamataan ko si Makoy. Kaya naman muli akong pumasok. Tinanong ako ni Mary kung may problema ba ako. Ang sabi ko ay kilala ko ang Pinoy na kasama ng mga Koreanong kakapasok lang. Sinabi ko sa kanya, naka-team yon ang boyfriend ko. Mama Mia, tinanong ko si Mary kung ano ang dapat kong gawin. Ang sabi niya ay wala daw dahil alam naman daw na ni Jerry ang totoo kong trabaho. Bakit daw ako magkakaroon ng pakialam
kay Makoy. Pero Mama Mia, masama po ang ugali ni Makoy. Sinubukan niya akong pormahan noon kahit na kami na ni Jerry. At alam ko, Mama Mia, na kapag ganun ang isang lalaki, ay hindi talaga siya mabuting tao. Kaya naman, ang iniisip ko na lang ay wag nang lumabas sa dressing room na yon. Pero tinawag ako ng manager dahil may kliyente raw ako sa table 13. Ayoko sanang gawin yon, Mama Mia. Pero alam ko na matatanggal ako sa trabaho kapag hindi ko ginawa yon at baka maiskandalo pa ako. Wala akong naging ibang choice, Mama Mia, kundi ang lumabas. Sakto pa talaga na sa table 13 din nakapwesto si Makoy. Kaya naman nakita niya talaga ako. Mama Mia, binibiro pa niya ako dahil iba ang pangalan ko sa KTV na yon. Sinabi ko sa kanya na may rule kami sa KTV. Walang bastusan, table-table lang at usap-usap lang. Kaya sabi ko wag siyang magbalak ng kung ano-ano dahil isang senyas ko lang sa bouncer namin ay ilalabas talaga siya sa KTV na yon. Pero naging bastos si Makoy, Mama Mia. Bastos ang naging pag-uusap naming dalawa. Tinawag niya akong prosti. Bakit daw ang taas-taas ng pride ko isa lang naman daw akong prosti? Sabi ko ay hindi ako prosti. Sabi niya ano raw ang tawag sa trabaho ko? Escort? Ka-table? GRO? Mama Mia, nasasaktan na ako sa mga sinasabi ni Makoy. Kaya naman, sabi ko ay itanong na lang niya kay Jerry kinabukasan. Kaya naman mas lalo pang tumibay ang loob ni Makoy para mang-asar sa akin. Sabi niya papaano raw nakayanan ni Jerry na maging girlfriend ako ganung iba't ibang lalaki ang nakakasama ko gabi-gabi. Tinatawanan pa niya si Jerry at ang sabi niya, totoo nga talagang nagiging tanga raw ang taong umiibig. Grabe pang pang-aasar ang mga sinabi sa akin ni Makoy. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili kong sinabi sa kanya na kapag hindi siya tumigil ay sasapakin ko na siya. Pero imbes na tumigil, Mama Mia, ay hinaras pa talaga ako ni Makoy. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong tawagin ang bouncer namin. Agad naman akong nirespondehan na ni Kuya Leo na bouncer namin sa KTV nung gabing yon. Pinaalis niya ang grupo nila Makoy sa KTV para hindi na makapanggulo. Samantala ay pinayagan naman ako ng mabait kong manager na wag na muna akong tumanggap ng ibang kliyente ng gabing yon. Agad ko pong tinawagan si Jerry at nagpasundo ako. Pagdating niya, Mama Mia, ay doon ko ikwento ang buong pangyayari. Hindi ko akalain na yun ang magiging unang away namin ni Jerry bilang mag-boyfriend at girlfriend. Noon ko lang na-realize, Mama Mia, kung gaano pala talaga kahirap para sa kanya ang pigilan ng sarili niyang maparanoid at magselos. At ngayong kakilala pa niya at mas malala pa na si Makoy pa ang naging kliyente ko na notorious sa pagiging basagulero at playboy sa school namin, ay ramdam kong natamaan ang pride ng boyfriend ko. Mabuti na lang po talaga at mahal namin ang isa't isa at matibay ang relasyon namin. Kaya't nagkaayos din kami nung gabing yon. Inihanda ko na lang po ang sarili ko sa kung ano man ang gagawin ni Makoy sa school kinabukasan. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Nasa loob kami ng cafeteria noon nung isinigaw ni Makoy ang pangalan ko sa KTV. Tinanong niya ako kung bakit ako mag-isa. Sabi niya pwede niya raw ba akong makatable. Pinaalis ko siya, Mama Mia, at ang sabi ko ay parating ang boyfriend ko.
Tinanong pa niya kung bakit hindi pa raw ako hinihiwalayan ni Jerry. Mama Mia, sabi niya hindi ko pa raw ba nakukwento kay Jerry ang nangyari sa amin kagabi. Sabi ko ay kwento ko lahat sa boyfriend ko. Pero hindi siya tumigil, Mama Mia. Ang sabi niya, hindi ko pa raw ba nasabi sa boyfriend ko na natikman na niya ako. Mama Mia, kung ano-ano ang sinasabi niya. Ang naalala niya raw ay naghalikan kami sa KTV. Tapos ay nag-check-in kami sa katabing motel. Nagalit talaga ako sa kanya, Mama Mia, dahil kung ano-ano pa ang mga sinabi niya. Ang sabi niya ay kwento na raw niya yun sa iba pa naming mga kabatch. At kung hindi raw ako papayag na mangyari ulit sa amin yun, ay may iba pa siyang kukwentuhan at mismong dean na namin sa school. Buti na lang talaga at dumating si Jerry. Pinapaalis niya si McCoy, Mama Mia. Pero inaasar-asar ni McCoy si Jerry. Kaya nga nagpang-abot silang dalawa, Mama Mia, dahil sinabi ni McCoy kay Jerry na may nangyari sa amin. Na natikman na niya ako. Hindi lang daw niya ako naka-table, kundi natikman pa niya ako sa kama. Nagsuntukan talaga silang dalawa. Ako naman ay aligaga na umawat sa kanila. Sumisigaw pa si McCoy, Mama Mia. Na isa raw akong anghel na estudyante sa umaga at prosti naman sa gabi. Dahil sa nangyari ay pare-pareho kaming napatawag sa disciplinary office pagkatapos ng malaking eskandalong yun sa cafeteria. Nagbanta si McCoy na idedemanda si Jerry dahil sa ginawang pananapak nito sa kanya. Pero binantaan ko rin siya na kakasuhan ko siya sa paninirang puri niya. Dahil sa banta ng demandahan at nakaambang malaking gulo, ay sinubukan na lang din po kaming pag-aregluhin ng mga opisyal ng eskwelahan namin. At bago kami naghiwa-hiwalay ay pumayag na rin po kaming tatlo. Pero kahit na nagpaareglo po kami ni McCoy, ay hindi pa rin po namin maiwasan na kumalat ang chismis na isa akong bayarang babae sa buong campus. At dahil hindi naman po ako pwedeng magpa-press release doon o kung ano paman, ay hindi ko rin po nadepensahan ang sarili ko na may kaibahan po ang pagpo-prostitute sa trabaho namin sa KTV. Kaya ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay pinabayaan ko na lang ang chismis na yon. Pinabayaan ko na lang na mamatay ang isyo. Ang naisip ko, total ay 1 taon lang din naman at aalis na ako sa eskwelahang yon. Kaya titiisin ko na lang. Dahil sa nangyaring skandalo ay nagkaroon na rin po ako ng lakas ng loob na umamin sa pamilya ko tungkol sa totoo kong trabaho. Total matapos ng iskandalo kay McCoy ay hindi nagtagal ay umalis na rin po ako sa KTV, Mama Mia. Nung mga panahon na yon ang naisip ko, kung magsasabi man po ako sa pamilya ko, dapat ay tapos na ang phase na yon sa buhay ko. Nagawa ko na at maging bahagi na lang yun ng aking nakaraan na wala na silang ibang pwedeng magawa kundi tanggapin at kalimutan na lang. At sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay napaliwanagan ko rin naman ang pamilya ko at naiintindihan naman nila ako kung bakit ako napasok sa ganon. Kahit na nung una ay talagang dinamdam po ng mga magulang ko, lalo na ng tatay ko ang pinasok kong trabaho. Nakagraduate na ako ng college, Mama Mia, kagaya ng pinangako ko sa mga magulang ko. On time po yun. At sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa isang international na kumpanya bilang isang IT specialist. Kami pa ring dalawa ni Jerry. At sa katunayan ay nagbabalak na rin kaming magpakasal sa 1 taon. Hopefully, pagkatapos ng taon na ito, Mama Mia, ay maisakatiparan na namin ang aming pangarap na magpakasal. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig niyo po sa kwento ko. Nawa ay huwag tayong masyadong madaling manghusga sa trabaho ng iba, lalo pa kung hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Lubos na gumagalang, Angel.
Maraming salamat Angel sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. Totoong iba't iba po ang pinagdadaanan ng bawat tao. Iba't ibang pagsubok at iba't ibang mga choices na nakahain sa kanila. At totoong kapag mahirap ka, kung minsan ay wala ka talagang ibang choice kundi ang kumapit sa patalim. Naway imbis na husgahan natin ang mga taong katulad ni Angel, sana ay mas bigyan natin sila ng pangunawa. Sana ay mas yakapin natin sila at ipaalala sa kanila na nandito tayo, na nakakaunawa tayo at hindi natin sila huhusgahan. Nang sa ganoon ay wala nang maging iba pang katulad ni Angel na nahihiya at napapahiya sa iba. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Angel. Kung nagustuhan nyo ang kwento niya, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell sa baba para nang sa ganun ay lagi kayong updated sa bawat kwentong ating i-upload. At kung meron ka namang sariling kwento na gusto mong i-share dito sa ating programa, mag-email ka lang po at mamamia0317@gmail.com. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.